Arg! Malapit na ang aking mortal trial. Nagtatago ako sa herbal spa na ito. Sa loob ng 3 araw at gabi, natagpuan ko sa wakas ang isang ipinanganak, sa oras ng yang zenith, ng perpektong pagkakahanay ng langit. Ayon sa Master, ang dual cultivation kasama niya ang makakapagligtas sa buhay ko. Dagdag pa, may mga bihirang amber prayer beads siya, panglinis ng masamang chi, pampalakas pa ng espiritual na lakas. Dugo. Ay nako, wala na ako. Ay. Paano ako nahulog mula riyan nang hindi masakit? Baka kaya, nawala ang pain receptors ko. Tulong. May tao ba dyan? Ang aphrodisiac incense ko. Ano ang nangyayari? Bakit nahihilo ang ulo ko? Nasa malayo ako kanina, hindi ko nakita ang mukha niya ng maayos. Sino ang may pakialam sa itsura? 8 pack na abs. Ang importante. Sino ang naroon? Ang Buddha ang gumagabay sa mga destinado. Ako ang iyong bodhisattva. Tulungan mo ako. At ibabalik ko ang iyong paningin. Bodhisattva. Sino ka? Ang Buddha ang gumagabay sa mga destinado. Ako ang iyong bodhisattva. Huwag mo muna akong pasalamatan. Bigyan mo lang ako ng iyong enerhiya. Ikaw. Lunukin mo. Sa loob ng 1 oras, babalik ang iyong paningin. Ngayon, turno mo nang tulungan ako. Ito'y amber na 1 siglo ang tanda, ginawang rosary yung panalangin. Tanging amber na 1 siglo ang tanda. Ang may ganitong malakas na kapangyarihang pumuksa ng kasamaan. Pwede ko bang makuha ito? CJ, ano ang gusto mo? Ibibigay ko ang kahit ano. Ang birthmark mong iyan ay talagang natatangi. Nakikita mo na ba? Ano sa palagay mo? Wala akong alam tungkol sa lalaking ito. Ngayong nawala na ang sumpang bitay, dapat kong iwasang magkalapit ng husto sa kanya. Ang kakayahan mo, wala akong masasabi. Habang nakakakita ka pa, sanayin mo sa maraming tao. Ang iba'y nagagawa ang dual cultivation sa loob ng 5 minuto. 1 oras na siyang ganoon, hindi pa rin tapos. Kawawa naman. Ang likod ko. Ang pampagana kong insenso. Gusto ni Papa na magpakasal ako sa pamilyang Shen para umangat ang estado ng pamilyang Jaya. Pero si Shen yan, ang puso niya hindi nakatutok sa akin. Ni hindi man lang ako, binigyan ng pagkakataong makita siya. Pinaghirapan ko, I import itong malakas na pampaganang insenso. Akala ko. Sino sa mundo ang sumira ng plano ko? Jayang Baoer. Hindi ba yan si aking kapatid sa ama? Pinalayas siya ni Papa sa Jayang Manor 10 taon na ang nakalipas. Iniwan siyang mag-isa. Bakit siya nandito? Huwag mong sabihin. Baka siya kasama ni Master Shen. Hindi, dapat akin si Master Shen.
Tsekahin ang sihir. Baliktarin ang buong lugar. Hanapin ang babaeng yon. Ang footages, Master Shen. Nakakakita ka na ngayon? Kaya. Bumalik ang paningin ni Shen Yan. Jayang Baoer, ikaw, sisihin mo ang malas mong kapalaran. Dahil ngayon lang siya nakakita, at hindi niya nakita ang mukha mo. Kung ipagkakapangko akong babaeng iyon, mapapasa akin si Shen Yan. Master Shen, hinahanap niyo ba ako? Sandali lang akong lumabas. Itutuloy na ba natin? Gusto ko ito. Gusto kitang patayin. Bulag ako, hindi tanga. Gagalitin mo pa ako. At pakakainin ko ang bangkay sa mga aso. Labas? Wisit na Jayang Baoer yan. Paano mo nasabi na hindi siya yung babae? Ang dibdib ng babae, hindi ganito kalaki. Master Shen, kita mo. Ang lingerie na to ay may pang push-up. Kaya, ang babaeng ay talagang ako. Ang resort manager nagpadala ng footage sa loob ng 2 oras. Malapit sa medicinal pool nyo, tanging babae doon. Ay siya, ang babaeng malapit sa iyong paliguan ng gamot. Ang babaeng iyon, siya nga. Buti na lang may pinapunta ako sa control room para ayusin ang mga bagay. Ginoong Shen, naniniwala ka na ba ngayon? Paano yung regalong binigay ko sa'yo? Nung nagpapalit ako ng damit, sa palagay ko naiwan ko sa dress. Ginoong Shen, sobrang ginaw ko. Pwede mo ba akong iwi? Ihanda na ang sasakyan. Opo. Jayang Baoer, 10 taon na ang nakalilipas, kayang-kaya kita. Palayasin ang angkan Jayang, at itakwil. Makalipas ang dekada, kaya ko pa rin. Yurakan kita. Huwag mong isiping kunin ang sa akin, lalo na si Shen Yan. Hindi pwede to. Mga lalaki lang ang makakaabala sa aking pagsasanay, lalo na yung may 8-pack abs. Mga lalaki. Kailangan ko siyang kalimutan agad. Burahin ang alaala. Hoy, ano ba nangyayari? 1 buwan na mula nang makauwi ako sa Medicinal Bath Villa. Parang naalala ko, nakipagsanay ako sa isang lalaki. Tama ba? Bakit kailangan kong danasin ang 108 na kamatayan? Ano ba to? Umuulan na, mga kutsilyo mula sa langit. Guro, tulungan mo ako. Kung hindi ka palalabas sa pagmumuni-muni, magpapaulan na ako sa sariling kong libing. Guro, lumabas ka na rin. Hindi lang ako lumabas, nagawa ko pang magpasa dyan ng kristal na kabaong para sa inyo, para ilibing kayong dalawa. Tiyak na magkakaroon kayo ng magandang libing. Kayo namang dalawa. Buntis ako. Pero guro, sinunod ko naman ang sinabi ni nakipagsanay sa kapalaran. Bakit ako mamamatay pa rin? Noong una pa lang sabi ko na, para malampasan ang pagsubok na ito, kailangan mong makatagpo ng lalaking ipinanganak sa yang year, buwan at araw, makipagsanay sa kanya, at magkaanak sa kanya. Pero masisiguro mo bang, ang sanggol sa sinapupunan mo, ay ligtas na maipapanganak? Ibig mong sabihin, kung ang anak ko ay di ligtas na maisisilang, mamamatay pa rin ako. Syempre hindi. Ha? Sa loob ng 2 oras, mamamatay ka na. Ano? Guro, ayaw kong mamatay. Ang sanggol sa tiyan mo, ay sumisipsip ng espiritual mong lakas. Unti-unting nauubos ang buhay mo. Nasa Syra ang iyong aura. Maliban kung makita mo, ang Shen na tagapagmana, sa loob ng 2 oras, at pakasal sa kanya ng ayon sa batas. Upang tanggapin ang araw-araw niyang proteksyon. Wala akong magagawa kundi, ilibing ang sarili ko, alagad. Pero guro, hindi ko nga, matandaan ang mukha niya. Paano ako magpapakasal sa kanya? Makikilala mo siya kapag nagkita kayo. Bilisan mo, kunin mo ang mga batong amber na ito. Maglilinis ang mga ito ng masamang impluensya. Magmadali ka na. Pumunta sa Wangjing Inn para hanapin ang kapalaran mo at iligtas ang sarili mo.
Guro. Hindi ba pwedeng, mas malapit ako Idol Airport. Di ko kayang mag-taxi. Ito ang naaayon sa tadhana. Tandaan mo, bago mo siya makilala, isang beses mo lang magagamit, ang huling mahika mo. Hoy, Walang galang, hindi mo ba alam na ang pamilyang Shen ay may sumpa na mamatay ang mga magulang mo sa aksidente? Ngayon ang lolo mo ay mabigat na nagkakasakit. Sa edad kong ito, nakiusap akong nakaluhod sa pinuno ng Ling Xiaosek para tukuyin ang kapalaran natin. Dapat mong pakasalan ang anak na babae ng Giant para mawala ang sumpa. Iligtas mo ang lahi natin. Lola, Pakiusap. gagawin mo lahat para mapilitan ako magpakasal. Sinabi ko na, hindi ako interesado sa pag-aasawa. Matigas ang ulo, nag-aantay ka pa rin sa babaeng manggagamot. 3 taon na ang nakalipas. Nang gamutin ka ng pil niya. Hindi mo na siya malimutan. 3 taon na ang nakaraan. Baka may pamilya na siya ngayon. Bakit mo pinipilit ang hindi mo na mahihintay? Kung apo mo pa rin ako, dapat magpakasal ka ngayong araw. Kung hindi, magwawakas na ang lahi natin. mag-ingat ka. Lola, Ingat. Mga puwersa ng langit at lupa. Sa ngalan ng langit at lupa, akin kayang pagbanggain. umitim ang kotse. Sino ka? Ako si Jiang Bauer. Ang boses niya, bakit parang pamilyar? Parang nakita ko na siya. San ko kaya siya nakilala? Ayon sa master, ang apo ay dapat pakasalan ang babaeng Giant para malutas ang krisis. Ang babaeng ito ay Giant din. Posible kaya siya ang kapalaran ng apo ko. O binibini, salamat sa pagsagip sa amin ng apo. Ha! Kita mo, wala akong maibigay na kapalit. Baka, pwede kong ialay ang apo kong ikakasal. Huwag ng salamat, ibahagi mo lang ang swerte mo sa akin. Ang daang taong Amber, ibigay mo sa akin. Ito ay, kwintas na daang taong Amber. Tanging ang Amber na 100 taon. Ang may ganitong lakas, ng pagdalisay. Ibigay mo, sa akin. CJ, noong nakaraang buwan, sa Herbal Bath Manor, ikaw ba yon? Paano mo nalaman, na nasa Herbal Bath Manor ako, ikaw ba ay? Mahal, magsisimula na ang handaan. Bakit wala ka sa loob? Sinabi ko na sa'yo, hanggat hindi mo nahahanap ang bagay na yon, hindi kita pakakasalan. Wisit, anong ibinigay ni Shen Yan kay Jiang Bauer? Ano itong bagay na ito? Anong sinabi mo? Sinta, dinadala ko pa rin ang anak mo. Bakit ang tarantado mo kanina? Masama ito para sa sanggol. Buntis ka. May dinadala ka ng sanggol. Kung gayon, hindi talaga siya, ang lalaking hinahanap ko. Ang sanggol ba, talagang apo ng pamilya Shen, ng ating pamilya? Alaynan, nabuo ito ng gabing iyon. Alam din ni Lolo Shen. Sinabi niya sa handaan, nakikilalanin niya ako. Imposible, wala kang moralidad, tapos nagbuntis ka pa. Anong dala-dala niya? Bakit hindi natin makita ng maayos? Madilim lahat. Jiang Bauer, ayaw mong masaya ako. Pinag-initan mo na ako noong bata pa. Pinagawa mo pa ang nanay mo. Naabusuhin kami ng nanay ko. Physical at verbal. Ikaw, ngayon nangangak ka pa. Nasumpain ang sanggol ko. Demonyo ka talaga. Naawa ang nanay ko sa inyo, kaya inarkila bilang tsuper. Sinong akal ang magmamaneho, papunta sa kama ng tatay ko. Pagkapanganak sa'yo, sinagasaan niya ang nanay ko. Ninakaw ang posisyon ng pamilya Jiang. Buong pamilya mo ay mga Maninila, hindi lang nanay ko. Lahat gustong sampailan ka. Tulong. Aray. Tama na, dahil sa pagbubuntis mo, pagkapanganak mo, babayaran mo lahat. Ikaw. Ginang, alam nyo ba, ang daan papuntang Wangjing Tower. Wangjing Restaurant. Tumawid sa kabilang kalsada. Binibini, ang restaurant ay inarkila ng patriarka para sa pamilya at kaibigan lang. Pribadong okasyon para sa mga kakilala. Hindi kita kilala at ikaw ay... Hahanapin ko ang asawa ko para magpahinga sa pagbubuntis.
Buntis siya. Baka naman, si Shen yan ang ama. May asawa na siya. Ang babae na kasama ko nung gabing iyon. Si Jen Yanran talaga yon. HM. Bakit ang dilim ng langit? Kapag umulan mamaya, at nasalubong ko ang tribulation na kidlat sa kasalukuyang kapangyarihan ko, hindi ko to maiiwasan, bago pumunta sa tavern. Ang laki ng iyong, dapat ganito kalaki. Kabulastugan. Medyo maliit man, pero sapat na. Hoy, anong ginagawa mo? Ano ba yung ginagawa mo? Hoy, hoy. Tinatanggap ko ang mabuting karma mo. Inang na. Babae ka ba talagang naninirahan sa mundo? Mahalaga ang paghahanap ng mapapangasawa. Ang langit at lupa ay walang hanggan. P** ng asterisk na, nawala ang espiritual kong lakas. Isang space talisman na lang ang natira. Ang galing, ang galing. May paraan siguro siya para basagin ang sumpa ng angkan namin. Hoy, bata, ano pang hinihintay mo? Sundan mo siya agad. Bilisan mo, alis na. Hindi ko pwedeng pabayaang. Sirain ng babaeng to ang plano. Ang tagapagmana ng Shen, saan kaya sila pupunta? Ikaw siguro si Jiang Bauer. Kilala mo ako. Malalaman mo rin agad. Jiang Bauer, ikaw, bakit hindi ka na lang sa bundok? Sinong nag-utos na maggulo ka rito? Pagdating sa paggulo, wala kang katapat. Nahuli ka na nga, matigas pa rin ang ulo mo. Sabihin, noong isang buwan, sa Herbal Bath Villa, ano ang binigay ni Shen Yan sa'yo? Sinasabi mo bang, si Shen yan ang lalaking kinasama ko? Eh ano kung siya nga? Akala mo ba? Pababayaan kitang mabuhay pa. Hubaran siya ng damit. Ang ibinigay ni Shen Yan sa kanya ay dapat nakatago sa kanya. Bitawan niyo ako. Master Shen, ipapahayag nyo na ang inyong engagement ngayon. Paano na ang manggagamot na hinahanap nyo sa loob ng 3 tao? Ititigil nyo na ba ang paghahanap? Buntis si Jen Yanran sa anak ko. Kailangan kong managot. Ipagpatuloy ang paghahanap sa manggagamot. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ano man ang naisin niya sa hinaharap, babayaran ko sa kanya. Pero si Jen Yanran ay hindi maalala. Ang regalong binigay mo noong gabing iyon, wala siyang ideya. Siya ba talaga ang babae sa Herbal Bath Manor? Ang aking rosaryo. Bakit nandito yan? Wala pa si Miss Jen, pero itong rosaryo ay lumitaw sa banquet hall. Posible bang ang babae noong gabing iyon ay ibang tao? Suriin niyo ang surveillance ngayon. Bitawan niyo ako. Ang babaeng ito ay mayroon lamang. Walang kwentang bagay sa kanya. Walang mahalaga. Ikaw na babaeng mang-aagaw. Inakit mo si Shen Yan ng paulit-ulit. Nagbuntis ka pa. Nararapat lang sa... Ano? Buntis siya. Anong ginagawa niyo? Pigilan niyo siya. Bitawan niyo na ako, o kapag bumalik ang aking kapangyarihan, magbabayad kayo sa akin ng 100 beses. Tumahimik ka. Natatakot ka na? Huli na. Ako mismo ang magpapalaglag sa anak mo. Tingnan natin kung si Shen Yan ay gusto ka pa rin ng walang batang ito. Hindi. Kung wala ang batang ito, ako ay mamamatay. Parang awa nyo na. Patawarin nyo ako. Magdusa kayo. Titigil. Tigil.
Anong ginagawa mo? Ginoong Shen, hayaan niyo akong magpaliwanag. Ginoong Shen, siya ang may gawa. Naiinggit siya sa pagdadalang tao ni Yanran. Kumuha siya ng patpat para saktan ang sanggol. Kung hindi kami dumating, ang tagapagmana ng angkan nyo ay pinatay na niya. Si Yanran ay nagbibigay lang ng sarili niyang parusa. Kailan ko ba sinaktan ang anak niya? Kung patuloy ka magsisinungaling, sisiguraduhin ko magkaroon ka ng kapansanan. Ikaw. Nakikita mo. Kapag nandito ka, ganito siya mang-up. Isipin mo paano niya ako. Tratuhin kapag wala ka. Para sa anak natin, dapat mong... Kailan tayo nagkaroon ng anak? Jen Yanran. Ikaw ang nagsabing ikaw ang babae noon. Ngayon ipaliwanag mo bakit nasa kanya ang agasas ko. Ito ang agasas ko. Bakit nasayo ang mga ito? Ikaw pala ang babae noon. Ang dinadala mong sanggol. Akin. Ang batang ito. Siyempre. 8. Alam kong, galit ka sa nanay ko dahil kay Papa. Pero hindi mo pwede agawin si Shen yan sa akin sa pagnanakaw ng agimat ng pag-ibig. Tapos makikipagtalik ka at magpapanggap na buntis. Hoy, bakit mo ninanakaw ang mga linya ko? Noong gabing iyon sa hot spring, ang naghubad sa kanyang kasuotan. Ako talaga yun. Hinugdan. Nagsama na tayo noon, kaya ang bata sa tiyan ko. Talagang anak mo. Nako, nakuha ko ang espiritual na lakas mula kay Shen Yan. Tandaan, hanggang di mo siya nakakasama. Isang beses mo lang magagamit ang iyong mahika. 30% ng aking lakas ay bumalik nang makilala ko siya. Kapag nakilala niya rin ako, buo nang babalik ang aking espiritual na lakas. Salamat. Sobra ka na. Kitang-kita sa Kitty. Ang lahat ng nangyari, ang kasama ni Master Shen. Ako talaga yon. Pilit mo pa rin sinasabi, ikaw ang babae noon. Sige, tingnan natin ang katotohanan sa ating mga mata. Ilalabas natin kung sino ang tunay na kasama ni Shen Yan noong gabing iyon. Hindi mo naman ipapakita ang pribado. Sandali natin, di ba? Tama ka. Ipapakita ko ang ebidensyang hinihingi mo. Ang nakikita ay totoo. Balik tanaw tayo. Paano mo ipinakita? Nakakakahiya ito. Kung hindi ikaw ang nasa video, bakit ka kabado? Tingnang mabuti ng lahat, ang babaeng nasa video. Sino ba talaga siya? Sa liwanag ng araw, nanonood ng ganyang bagay. Nakakahiya naman ito. Lolo. Lolo. Kahit magkamukha tayo. Pangahas mong ginaya ako. Paano ka naglakas loob sa mga personal na bagay? Ako ang gamaya. Lolo, huwag po ninyo sisihin ang kapatid ko. Noong bata pa siya, malandi na siya sa mga lalaki. Ang ama ko, ipinadala siya sa bundok para maiwasan ang kanyang sakit dahil sa takot. Ngayon gusto niya magpakasal na lang, buntis sa anak ng iba. Sa mayamang pamilya, gumagamit ng kula para mabilog si Shen Yan. Lolo, kapatid ko pa rin siya. Patawarin niyo na siya ngayon para sa akin. Ano, buntis sa anak ng iba, at papasok sa Shen family. Lolo. Hanggang hindi natatapos ang investigasyong ito, huwag kang makialam. Walang hiya ka, banihag ka na, ng babaeng yan, lubusan. Mahal. Tinawag nila ako babaeng haliparot. Ganoon ba ako kaakit-akit? Itong babaeng ito. Tigilan mo ang paggalit kay Lolo. Mahina na ang kalusugan niya. Kung kailangan mo ng pera, papautangin kita. Ipampatay mo na yung anak, bastos na yan. Baka makapag-asawa ka pa ng maayos.
Ang pamilyang Shen, hindi tatanggap ng babaeng buntis na walang asawa. Katulad mo. Hindi ka rin naman ikinasal. Mas malaki pa ang tiyan mo kaysa sa akin. 2 buwan na. Nagsasabi ka ng kalokohan. Ngayon lang ako nagpunta sa ospital. Ang resulta ng pagsusuri, 4 na linggo lang ang nakalipas. Pwedeng day-in ang mga report pero hindi nagkakamali ang alaala. Ang alaalang kinuha ko mula sa isip mo kanina. Iyo yun, hindi ba? Malabo man ang mukha niya, pero ang mga katangian ng katawan niya ay dapat mong naaalala. Dapat naaalala mo pa, di ba? Anong ginagawa mo? Huwag, loko ka, bakit maghubat? Paano ko ipapakita ang pantal sa balat? Ang pantal. HMM. Ang markang ito. Ang babaeng nasa gabi. Ikaw pala. Ibig mong sabihin. Nagsisinungaling ka pala. Hindi, ang nasa gabing yon, ako yon. Nasaan ang pantal mo? Hubarin niyo siya. Huwag, Shen yan, isusuka mo ako, dahil sa kanya. Huwag, Shen yan, pahihirapan mo ako para sa kanya. Paano mo nagawa yon? Ba't may birthmark ka rin? Buti na lang noong bata, nagustuhan ko birthmark ni Jiang Bauer. Kaya nagpatato ako ng ganun. Di ko inakala, magagamit ko pala ito ng ganito. Kung gagayahin ako ng kapatid ko, sigurado, maghahanda siyang mabuti. Kahit itong birthmark, ay ipinagawa niya ng una pa lang. Lolo, kung ayaw niyo sa anak ko, aalis na ako. Pwede na sigurong umalis, di ba? Huwag kang aalis. Ikaw lang ang pipiliin kong manuga. Ikaw lang ang tangi. Demonyong babae ka. Hinding-hindi kita papasawahin sa angkan namin. Ikaw, lumabas ka na. Paano silang dalawa may birthmark? Baka naman si Jiang Yanran ay malas ko rin. Araw-araw, nabubuwisit ako sa kanya. Hoy, babae, ikaw ang kausap ko. Matandang ito, di ka aabot ng 24 na oras. Habang nakakapagsalita ka pa, magmura ka pa ng iba. Bukas naman kasi, ililibing ka na. Ikaw, Lolo. kung ikay, kumikilala pa rin sa King Lolo, paalisan mo na, agad ang babaeng to. Pagkatapos, dalhin mo ang napili kong manugang, sa bulwagan, at ipahayag sa lahat. Ang kasal nyo, mga kamag-anak ng pamilya Shen, naghihintay na. Pasensya na matanda, pero asawa ko ay akin lang. Tungkol sa mga kamag-anak mo, di nila madaling pinuntahan to, kaya huwag mo silang pauuwiin. Bukas, dadalhin ko sila sa libing mo. Patayin kita, ang kapal ng mukha mong balaan ako. Ikaw, walang alam na impostor. May karapatan ka bang magsalita dito, Ginoong Shen? Ako na ang magtuturo sa kanya. Buntis si Jiang Yanran. Di ko siya gagalawin. Pero ikaw, hindi ka naman buntis, no? Ano naman kung hindi? Babae ka, hinampes mo ako. Subukan mong ulitin. May hiling ka pa, pwede kong tuparin yan. Papatayin kita. Nung hinuberan mo ako kanina, sinabi ko na, kapag hinawakan mo ulit ako, babayaran ko ng 10 ulit. Ano ba ito? May bitak ang pader. Jiang Bauer, binugbog mo siya ng todo, mga angkan ng Zai at Wang. Babayaran mo ito. Anong klaseng asong gala ka? Walang tigil sa kahol, ayaw tumigil, nakakainis. Ako'y tinawag mong aso, gagapasin kita. Sabi ko may makikilala akong asong gala, ngayon iba na ang iyong tono. Muntik ko nang malimutan. Ang pinakamalupit na nanakop doon ay ikaw, di ba? Pakitang tao sa harap at likod, napaka-ipokrito mo. Ano ang laman ng tiyan mo? Baka naman, anak ito ng iba't ibang lalaki. Alam ba niya ang tungkol? Sa gabing kasama ko ang 5 lalaki. Hindi. Kaysa hintayin ang paglabas ng batang ito,
Ek, pakiusap, tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Nakahabol din ako na maglihi ng anak ni Shenyan. Kung patuloy mo akong tatakutin, mawawala ng kumpiyansa ang sanggol. Kung gagambalain mo pa ako, ang sanggol sa sinapupunan ay... Tumawag ng ambulansya. Opo. Ang apo ng aking apo. Paano nagkaroon ng taong ganito kabalasubes? Na tulad mo, mga gwardya, dalhin ninyo sa presinto, pagbulukan sa bilangguan. Sandali, Jiang Yanran. Huling tanong ko sa iyo, ang sanggol sa tiyan mo ba? Ay kay Shenyan talaga. Siyempre kay Shenyan. Ang sakit na. Sige, dahil magkatapat na magkapatid, tutulungan kita na mapangalagaan ang batang ito. Pero, pagkapanganak ng bata, huwag kang magsisisi. Anong ginagawa mo? Libreng panganganak ang ibibigay ko. Nababaliw na ba ito? Buntis pa lang. Paano manganak? Sa kapangyarihan ng langit, mahayag ang katotohanan. Putol. Aray, yan ko. Ito, ang batang ito. Ito, ang batang ito. Paano naging itim ito? Bakit siya ganito kasama? Nagbuntis sa banyaga, ng ahas pang manloko, ang kansyen ng Jinghai. Hindi pwede. Paano maging anak ko to? Galing sa sinapupunan mo, pero hindi sa'yo. Maliban kong, sa'yo to. Lanan. Mahal. Sinubukan ko na, lahat para patunayan sarili. Kung duda ka pa rin, ako ang babae nung gabing yun. Kung gayon, balikan natin ang Spavilla, at sariwain ang gabing yun. Naniniwala ako sa'yo. Hindi na kailangan. Ay naku, Diyos ko, awa mo sa amin. Kapalaran na to. Ikaw, pakakasal sa pamilya namin. Hahaha, hindi. Lahat, kulam ni Jayang Bauer. Ibalik mo ang anak ni Shen. Ngayon din, Tama na ang salita, sinusumpa ko, gagawin kong muli, mga kalokohan ninyong magkakasama, kasama ang mga tatay, alamin natin kung sino ang tunay na ama, ang totoong ama. Ang daming tatay, napakaloko ng babaeng to. hindi mo gagawin yon. Babalik din sa'yo yan. Anong nangyayari? Tapos na ang lahat para sa akin. Sa 1 minuto, mamamatay na ako. Bilis, tumawag ng ambulansya. Hindi makakatulong ang mga ospital. Ang tanging makapagliligtas sa akin ay sertipiko ng kasal. Sertipiko ng kasal. Huling-huli na, sarado na ang Civil Registry Office sa oras na to. Hanggat nandito ako, hindi sila magsasara. Mahal, ngayon, ayaw ko na ng Amber. Ikaw lang ang gusto ko. Pakakasalan mo ba ako? Ang iyong katahimikan ay pagsang-ayon. Nauubos na ang lakas ko. Kailangan ko ang iyong halik. Ha? Hindi pa ba ako nakauwi? Bakit ka na naman bumalik? Ano nang ginagawa mo dyan na nakatayo? Bilisan mo, nagpipicture ang asawa ng apo ko para sa kasal. Kumilos ka na. Ay! Halika rito. Diyos ko. Ang galing. Nawala na ang masamang enerhiya sa paligid ko. Hindi ako mamamatay ngayon. Jiang Bauer. Anong nangyayari? Isang halik lang. Nanghihina ka na. Bakit ang hina mo? Kaya pala, sa ating pagsasama, ang pangit ng teknik mo. Magpaliwanag ka ng malinaw ngayon. Saang bahagi ako kulang sa teknik? Dapat hindi ipinagkakalat ang kahihiyan ng pamilya. Ganito na lang, mamayang gabi, magsama ulit tayo, kayong dalawa. Ngayon, 3 minuto, ayos lang. 3 minuto. Teka, Lola. Kaya pala wala ka. Sa edad na 21 ng babaeng kasama. Kaya pala. Hay naku. Hindi ito ang iniisip. Walang hiya ka. Sa kahinaan mo, ang pagbubuntis ng manugang ko. Milagro na galing sa langit. Dali, iwi mo ang mahal kong manugang para magpahinga. Ngayon na. Mahal, ngayong gabi, kami ng baby ay umaasa sa iyo. Hoy. Itong lalaking ito, ginulo tayong lahat. At itong anak mo, anong gagawin natin? Ayaw ko nang makita siya. Ipa-deport pabalik ng Africa. Sige, ako na ang bahala. Ano na? Ikaw ay... Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Magiging ill-Russian ka. Kung... Pasok ka. Anak.
Pinakasalan mo ang apo ko. Pera't nasaktan ka namin. Ito lahat ay mga handog na kasal na inihanda ni Lola para sa kung ano mang kailangan mo. Sabihin mo lang, ako ang bahala rito. Ang daming regalo, yayaman na ako. Sa araw ng kasal natin, hindi ka man lang nagkunwari. Sabi ko na nga ba, lumapit ka sa akin, para lang sa pera. 100 taong amber. Makinis na tekstura. Pambihira at napakaganda. Itinatakwil mo ang mamahaling hiyas, para sa walang kwentang plato. Sa ganyang katalinuhan mo, kaya mo bang magdalang tao? Tingnan mo naman, yang matalas mong dila, ang tanging matigas, mong parte. Mahal. Handa ka na ba sa ating pagsasama? Sandali. Sa maagang pagbubuntis, kailangan ingat. Pero, 3 minuto, hindi makakaapekto. Sa sanggol, bahala na. Hayaan mo na sila. Anong posisyon ang pinakamalakas sa espiritu? Di mo pa nabasa mga nobelang pangkultibasyon. Pag mabilis ang tibok ng puso, dumaragsa ang kapangyarihan. Pintig ng puso. Jiang Bauer, hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa pagpapalapit sa akin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kita sasalingin pa kailanman. Ay. Sinong nandito, nagmumura sa ganitong oras? Mahal, yakapin mo ako. Bumaba ka. Ayaw, kapag bumaba ako, matatamaan ako ng kidlat. Ano ako sa paningin mo? Aking pananggalang sa kidlat. Pananggalang. HMM. CJ, ikaw ang may gusto nito. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin. Ngayon ay damhin mo. Ang tunay kong kakayahan. Kakaiba, ang aking espiritual na enerhiya ay hindi tumitindi tulad ng inaasahan. Maling posisyon. O baka naman, Dapat ka nang bumaba. alam ko na. Maling setting. Hanapin natin ang pinakamamahal mong alaala na eksena. Ang alabok ng tala ang gagabay, mga alaalay lilito. Ipakita. Ay. Ito, ba ang kumikilos sa puso mo? Iyon ay Ang taong nagligtas sa akin. Sa aksidenteng yon, siya pala. ang unang mong pag-ibig. Ang anino na ito ay tila pamilyar. Siya'y dapat katulad ko, isang kahangahangang kagandahan, may nakakagulat na hitsura, at talinong walang katumbas, di ba? Ang lakas mo magpasikat, no? Mahal, alam ko, anong humugat sa puso mo, gusto mo ng kilig. Sabi nila, kapag di nakikita ng mata, ang katawan ay Huwag kang huminto. At ako'y tapos na ang 3 minuto. ikaw. Anak, hirap ng gabi mo, kumain ka para lumakas. Lola, ang makasama ang asawa ay hindi mahirap. Araw-araw na pampalakas, walang pagbabago, kung hindi sa pagsisikap, mabilis na buo ang magiging tagapagmana ng Shen, kung hindi ang mga Shen ay mawawala na. Pero Lola, sino ba tunay mong apo? Hindi ka makapapasok, binibini dyan. Tumayo ka. Shen yan, huwag kang malinlang sa kanya. Gumamit siya ng magic kahapon para ako'y mapahama. Nagpad na test ako ngayon. Ang batang iyon, hindi talaga akin. Seryoso ba? Ang peking dokumento, dapat pinaghirapan pa. Tanggalin man lang sana, ang watermark ng malaswang nobela, nakakagulo yun.
Mga panlilinlang na naman. Kung mahal mo buhay mo, umalis ka na. Huwag mo akong palayasin, Shenyan. Ako lang makakawala sa sumpa. Ako ang, ngayon, kung di mo iwanan si Jayang Bauer at pakasalan ako, mamamatay si Lolo dahil sa kanya. Kalokohan yan. Mabuti ang kalagayan ni Lolo. Problema, binata, sinasapian na si Lolo. Lolo, pilitin mo pa, mas higpit pa, malapit nang lumabas ang mga insekto. Lolo, Mga insekto. Ang matanda mong asawa ay may kakaibang kakayahan. Nagpapaanak ang iba, pero siya'y matatag sa pagpapaanak ng insekto. Jayang Bauer, salot ka. Pangahas kang magsalita kung hindi ka nagplano. Napakasalan si Shenyan imbis na ako. Hindi sana nasumpa ang lolo ng pamilya. Pinaghirapan kong makuha ang mga laso na ud na ito para kay Lolo Shen. Ihiwalayan ni Shenyan si Jayang Bauer. Shenyan, si Jiang Bauer, ay hindi iyong tunay na itinakdang kapareha. Dapat kayong maghiwalay. Lolo, huwag maniwala sa itim na salamangka. Dr. La, ikaw ang dakilang manggagamot. Iligtas mo ang lolo ko. Gumawa ka ng paraan. Di ko siya maaaring iligtas. Lampas sa kakayahan ko. Bago sa kasaysayan ng kanyang kalagayan. Maliban na lang kung si Xiao Yixian ng Ling Xiao sect ang dumating, baka siya'y mabuhay pa. Kung hindi, pumanda na sa pinakamalala. Siksay Oyik siya ng Lingsu sect ay nawawala na sa loob ng 3 taon. Walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Paano natin siya mahahanap sa ganoong kapirasong oras? Ling Xiao Sect, hindi ba't ito ang sekta na itinatag ng aking guro? Ang iyong guro, ikaw ba'y maliit na medikal na immortal? Hindi naman, ang aming angkan. Hindi ko pa nakikilala ang taong to. Nasa labas ba ang aking guro? Kumuha ng ibang babaeng apprentice. Huwag nang pag-usapan kung sino siya. Kaya kung gamutin ang matanda. Jayang Bauer, isang manggagamot manggaganso ka. Ni hindi nagbasa ng aklat. Marunong ka ba ng medisina? Nagsasatsat ka lang dito. Si Lolo ay nasa, hindi karaniwang paraan ng kulisa. Kung hindi mo magamot ang kahihinatnan, kaya mo bang panagutan? Paraan ng kulisap. Ni Dr. Lee ay hindi ito nakita. Ito ang paraan ng kulisap. Paano mo nakita yan? Baka naman. Ako, nagsasatsat lang ako. Ang sakit. Mamatay na ako. Itong dalagita. Ganito na ako. Gusto mo pang kagatit? Shenyan. Ito ang mabuting manugang na pinakasalan mo. Kung hindi ka makikipaghiwalay muli, huwag mo na akong tawaging lolo. Ang matanda ang iyong maliit na karamdaman. Kayang kita ayusin ng isang daliri. At paghihiwalay, minamaliit mo rin ako. Maliit lang na sakit ito. Isang batang babae. Kaunting kasanayan. Malaki ang hambog. Ako at si Ho ay hari ng gamot. Isang santong manggagamot. Mga dekada ng pag-aaral. Lahat tayo'y dinadaig ng kakaibang sakit. Isang walang alam. Batang babaeng kulay ginto. Ganyang kolal na salita. Katawa-tawa ito. Ako'y inaabala, matanda. Kung ayaw nyo sa akin, dito sa inyong lugar, aalis na ako at hindi makulit. Lola, may kanin pa ba sa palayok? Kakain ako ng 2 pa, para may lakas ako, umiyak para sa matanda. Bauer, ang aking asawa, huwag magsalita ng masama, huwag isapuso. Alam ni Lola may kakayahan ka. Iligtas mo siya. Tulungan si Lolo. Walang problema sa pagliligtas. Subalit ang pagliligtas sa kanya, mauubos lahat ng espiritual kong lakas. Kaya mamayang gabi. Basta maligtas mo si Lolo, susuklian kita ng lahat. Jayang Bauer, gago ka't hindi mo matanto ang kaibahan ng Baizu at Baizi. Anong karapatan meron ka para magmedisina? Oo, di ko nakikilala ang Baizu at Baiji, pero ikaw na tanga. Malinaw sa akin, tumabi ka na. Ikaw. Isang maliit na sakit, kasing dali ng pag-ihip, kaya ito ng suona. Bauer, tigilan mo na ang pagpapalala dito. Kahit 2 tanyag na doktor, hindi na cure si Lolo Shen. Sa pangit mong suonang ito, anong silbi nito? Parang ayaw mo lang, talaga sa annulment. Gusto mo talagang patayin si Lolo Shen, no? Bauer, sigurado ka bang gaga na to? Huminahon ka, mga maliliit na guworm lang, hindi ito problema, panoorin mo. Nababaliw ka na ba? Sino gustong makinig ng 2 tigre sa suona? Tingnan mo. Lolo, di mo kailangang mamatay. Ang himig na to ay para sa langit. Ito siguro ang banal na awit na kumokontrol sa lahat. Tanging ang malamat na herbolaryo mula sa Apricot Grove ang makakagawa nito. Ikaw ang nagligtas sa akin, 3 taon na ang nakalipas. Sabi ko na sayo, hindi ako milagrong manggagamot. Tumugtog lang ako ng 2 tigre. Bakit ang drama? Lolo, gumaganda ba pakiramdam mo? May iba ka pang nararamdaman? Nawala na lahat. Himala ito, ikaw talaga ang swerte ng aming pamilya. Bauer, nagkamali ako sa'yo. Noon, humihingi ako ng paumanhin. Mula ngayon, si Bauer ang magiging tagapagligtas ng pamilyang Shen. Di tulad ng iba, magagaling mang uto. Sa plastik ng ngiti, naglalaro sa likod ng maskara. Mga gwardiya, dalhin nyo itong mapagsamantala. Palayasin nyo. Jayang Bauer, hindi pa tatapos. Magbabayad ka nito. Lolo, pakiusap. Shen yan, tigil.
Ginoo, ang galing ninyo sa panggagamot parang banal. Pwede ba kaming maging mga estudyante ninyo? Abala sa paggawa ng anak, walang oras. Pero, Pagbuntis, nakatutulong ang music therapy, mabuti sa kaluluwa. Makinig kayo, magdala ng Amber Stones. Tuwing unang araw ng buwan, tuturuan ko kayong lahat. Marunong ako ng 2 tigre, pagbilang ng mga bibe, at lakas ng loob. Turuan ko kayo mamaya. kapag natutunan namin ang 2 tigre, sasakupin namin ng medisina, pag-aralan ng pagbilang ng bibe, aabot kami ng rurok, magpapakumbaba kami sa'yo. Ikaw si Jam Bauer. Salamat sa tulong mo. Lolo, huwag kang magpasalamat. Kung talagang grateful ka, ipamana mo sa anak ko ang lahat ng yaman mo pag namatay ka na. Yang si Bauer, ang galing magsalita. Mahal, bakit ka nakatitig ng ganyan? Nahuhulog ka na ba? Kawangis mo siya, matalino sa medisina, mahilig sa amber, Jiang Bauer. Isipin mong mabuti, 3 taon na ang nakalipas. Sa aksidente sa Jinghai Road, nagligtas ka ba ng lalaki at kinuha ang kanyang jade pendant? Noong nakaraan, yung jade pendant, sandali. Naalala ko na, nangyari nga yun. Ikaw pala yun, nasaan ang pendant? Nasa'yo ba? Tingnan ko. Mahal, Bakit ang dami mong jade pendant dito? isang pendant kada buhay na nailigtas. At lahat ay dekalidad. Matanda ng amber na premium. Ang galing ko, di ba? Siya, ilan ng lalaki ang nailigtas niya? Anong ibig mong sabihin? Maraming pera ang angkan nating Shen. Kung may kailangan ka balang araw, ako ang magbibigay sa'yo. Huwag kang maglakas loob tumangga ng kahit ano sa ibang lalaki. Naiintindihan mo? Paano kung sila mismo ang nagpumilit magbigay? Bawal pa rin. Sige, kung ipagbabawal, hindi ko kukunin. Bakit ang taray mo? Si Bauer, ay swerte ng angkan natin. Tingnan mo ang lolo mo, mabilis na gumaling. Hindi ba patunay ito na nawala na ang sumpa sa mga Shen? Nawala na ang sumpa? Makakatuluyan na rin ng mga Shen. Lola, sa totoo lang, wala kayo, sino mang sumpa, pero may tao, gumamit ng ipinagbabawal na ritual, para kontrolin ang kapalaran nyo. Kapag naubos na ang swerte nyo, mamamatay kayo sa plano niya, mamamatay. Hindi sumpa ito. May gustong pumatay sa ating. Oo. Naku mahal, susunod na mamamatay. Naku, mahal, ikaw ang susunod na mamamatay. Napasok ka na sa siklo ng kamatayan. Kahapon, muntik nang mabundol ang lola. Ngayon, muntik nang mamatay ang lolo. Ibig sabihin, bukas na ang huling araw mo. Ano nang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala, lola. Ang buhay ng asawa ko ay buhay ko rin. Isusugal ko ang sariling buhay para mapangalagaan siya. Nagmamahal pala, siya ng ganito sa akin. Ang pamilyang Shen ay hindi nakakagawa ng kaaway. Sino ang gagawa nito? Gumagamit ng ganitang masamang taktika para lahatin ng pamilya natin. Para maglagay ng sumpang ito, kailangan nila ang mga petsa at oras ng kapanganakan, kaalaman sa mga gawain nyo, pati na ang kalagayan ng kalusugan nyo. Tulad ng mahinang kalusugan ni Lolo, ginagamit nila itong kahinaan para unti-unti kayang mawala. Kaya ang taong ito ay dapat na isang taong malapit sa inyong lahat. May paraan ba para mabasag ang sumpa? Hanapin ang gumawa ng sumpa, kumuha ng dugo mula sa puso nila, at maaalis ko ang sumpang inilagay nila. Kung gayon sino, kaya ang may gawa? Lahat ng kasamaan ay nagmumula sa pera o pag-ibig. Kung hindi ito paghihiganti, ay tiyak na kasakiman ang motibo. Ang tanging paliwanag ay gusto nilang makuha ang yaman ng pamilyang Shen. Patayin kayong lahat, kunin ang mana, at ang kinin ang lahat. Alisin kami, control it, ang lahat ng ari-arian. Pwede kaya si Heal. Shire, anak siya ng lolo mo, na bunso. Matigas man ang ulo niya, may mabuting hangarin. Hindi ko matanggap na siya ang gumawa ng kasuklam-suklam na bagay. Nasa iyo ba ang bazi niya? Isusulat ko. Ang bazi niya ay nagpapakita na siya ang may kagagawan ng 2 pagkamatay base sa timeline. 3 taon na ang nakalipas. Namatay ang mga magulang ko sa aksidente noon. Hindi ba aksidente yon, kundi Mahal, ang bazi basehan lang, hindi sapat na ebidensya. At dahil sa baby, hindi ako stable ngayon, ang espiritual kong lakas. Paiba-iba ang lakas, mas nakakaalam si Nan. Sabi ni Lola, mabuti siya, huwag tayong magpadalos-dalos sa mga hinuha. kung hindi si Chier, sino kaya? May plano ako para mahayag ang totoo. Anong plano? Lolo,
Gamitin mo ang ipon mo, maghanda ng birthday banquet, ipahayag mo, ihahayag ang tagapagmana. Sa okasyon, kung pera ang habol, ng salarin, darating yan, magpapakita yan. Mabuti. Gawin mo na. Arg! Sobrang pagod na ako sa espiritu, nanghihina ang pakiramdam ng katawan ko, wala na talagang natitirang lakas. Mahal. Lumapit ka. Anak. Hoy. Tarantado ka. Sabihin mo ng totoo. Lalaki ka ba talaga? Sa ganitong pagkakataon, hindi ka ba marunong mag-intindi? Heto. Kunin mo ito. Hindi na, Lola. Hindi ko kailangan ito. Ikaw hindi. Pero ang sanggol kailangan. Tingnan mo. Lumalaki na ang tiyan mo. Araw-araw. Kailangan lagyan ng langis laban sa marka gabi-gabi. Kung hindi, magkakamarka ka. Langis laban sa marka. Ano sa palagay mo ito? Lola. Iabot mo na lang. Ako na, lumabas ka na. Ipahid mo gabi-gabi. Tandaan. Naiintindihan ko. Mahal. Okay lang ba ito? Irog. Gusto mo ba ito? Gusto mo ba talaga o hindi? Kung gusto mo, papahiran kita ng langis. Salamat, huwag na. Hindi. Gagawin mo. Honey, buhay o patay ang laro bukas. Kailangan ko ng maraming espiritual na lakas. Pero buntis na ako ngayon. Sasamsam siya ng lakas ko. Kaya, ikaw na kaya ang magdala. Ako na ang magdadala ng bata. MM. Huwag ka nang mag-abala. Basta nasa tabi kita, di ka mawawala ng lakas. Napaka-importante ng bukas. Dikit ako ng dikit sa'yo. Hindi kita iiwan. Honey, ang considerate mo talaga. Pero honey, kung yakap lang ito, mabagal ang pagpasok ng lakas. Kaya, gusto mo ng ibang gawin. Anong gusto mong gawin? Hawakan kita dyan sa baba. Huwag kang magpakapala. Hala, bakit naman? Alam kong nagsisinungaling ka. Ayaw mo pa nga mahawakan ng abs mo. Parang estranghero ang trato mo sa'kin. Sige, sige na. Sabi-sabi, ay mag-aanunsyo ang matanda ng kanyang tagapagmana sa piging. Ang yaman ni Master Shen ay parang kayamanan ng bansa. Sa mga shares na galing sa matanda, ang matatanggap niya, ang kanyang kabuoang ari-arian, ay hindi na masukat. Ang matanda ay may bunso. Laging pinaburan ang bunso. Sabi ng chismis, lahat ay mapupunta kay Shenchi. Huwag kalimutan, buntis ang asawa ni Master Shen, ng panibagong tagapagmana. Ang batang misis ng mga Shen ay isa lamang, probinsyanang walang kinalaman. Ni hindi man lang, binigyan ng seremonya si Shen niya. Ang katulad niya, yang batang isisila, ay walang kakaiba. Dumating ang nobya ni Master Shen. Ito na ba ang binibini? Nako, si Master Shen ay tila kayamanan ng trato sa kanya. Ganap siyang nahumaling. Sa ganitong mahalagang okasyon, nagpapakalapastangan ka. Ikaw ay nagdadala ng kahihiyan sa Angkanjaya. Sa iyong pagkatulad, hindi na ako makapagdadagdag ng kahihiyan. Ikaw, Sino ang nagpasok sa kanya? mga gwardiya. Nagkamali ako kahapon. Gumaling na ba si Lolo? Alam kong mahilig siya sa mga painting. Espesyal kong inihanda ang larawang ito bilang regalo sa kanyang kaarawan. Sino ang nasa? Ito. Tiyak na gawa ito, ng malamat na pintor. Artemisia na hinahabol ng lahat, alala ko'y tumigil siya. Sa pagpipinta 3 taon na ang nakalipas. Ganap na nagpahinga sa sining. Saan galing ang likhang ito? Ikaw ba, si Artemisia?
Matagal nang hinahangaan ni Lolo Shen si Artemisia, ngunit hindi pa siya nagpakita kailanman sa publiko. Kung paniniwalaan ko ang akala nila, at kunwari ako siya, baka kilalanin ako ni Lolo bilang talentado, at pauwiin na ako. Laging itinuro ng ama ko, maging mapagkumbaba sa salita at gawa, ngunit hindi ako magsisinungaling ngayon. Ako si Artemisia. Ikaw ang gumawa nito. Sino ang babaeng nasa larawan? Wala nang ibang babae si Shen Yan, maliban sa nagligtas ng buhay niya noon. Hindi maaari. Ang retratong ito, ako talaga ang nasa larawan. Ikaw ang nasa larawan. Ikaw rin ba ang nagsagip sa akin sa aksidente noon? Bakit hindi mo sinabi? Sa loob ng mga taon, hindi mo nabanggit? Ang mga magulang mo namatay sa aksidente. Ayokang saktan ka sa pag-alala noon. Jiang Yanran. Sa galing mong mag-imbento, bakit hindi ka sumubok sa Nobel Prize sa panitikan? Sinasabi mong sayo ito, pero ang babaeng nakalarawan ay ako mismo. Ate, wag kang ang biro ng biro. Sinadyang inihanda ko ang regalong ito para sa kaarawan ni Lolo. Paano mangyayari yon? Kitang-kita ang iyong hugis sa painting. Bakit mo ipapakita ang sariling larawan mo sa selebrasyon ni Lolo? Di mo nahikayat ang asawa ko. Sama na ng anak ko ka ngayon. Ikaw, hindi yan totoo. Kahit pagaling ito sa sikat na pintor, bastos pa rin ang magbigay ng sariling larawan sa kaarawan ng matanda. Ano ba talaga ang balak mo? Ang totoo, hindi sa kanya ang painting na to. Ninakaw niya to sa akin. Bakit mo ako ginaganyan? Alam kong mas malandi ka kaysa sa akin. Ganyan ka nga, mang-akit ng mga lalaki. Pero ang pagpipinta ay hindi parang paghiga sa lalaki. Mahigit 1 dekada ko pinaghirapan itong sini. Hindi mo pwedeng angkinin ang likha ko. Nagkamali ako sa catamaran ko. Hindi ko pininta ang mukha ng figurang ito. Ngayon biglang tumugma sa hitsura mo. Kung ipipilit mo, sa iyong gawa ito. Sige, paikotan natin ang figura para makita ng lahat kung sino talaga ang nasa painting. Ate, may postpartum. Dementia ka ba? Paano gagalaw ang painting kung di naman ito totoo? Nakakahiya ang angka ni Shen sa pagtanggap ng babaeng tanga. Sa kapangyarihan ng kalawakan at lakas ng kaluluwa, ilantad ang katotohanan. Ay ito. Ang figurang ito, lumalabas talaga. Ang tao sa larawang ito, ay aktwal na lumabas mula dito. Magkamukha silang pareho. Paano ito nangyari? Ayon sa alamat, ang brush ng diwata ng pagpipinta ay kayang buhayin ng mga larawan. Hindi ko inakalang totoo ang kwentong iyon. Magsalita ka, sino talaga ang iyong amo? Ang aking amo ay walang iba kundi Nakita mo, sabi ko sa'yo ako yun. walang pusong salbaha. Dinadala mo ang mga lalaki sa bundok. Bakit ba palagi mo hinahanap ako? Pangahas mong pinagbibintangan ako. Ginuhit ako ng aking amo, 3 taon lang ang nakalilipas. 3 taon pa lang, paano ako magsisinungaling? At isa pa, ipinaskil mo ako sa pader, at dinadala ang iba't ibang lalaki sa iyong kwarto gabi-gabi. Lahat ng pulang, puti, dilaw, at itim na kasuotan. Ang mga posisyon mong iyan, nasa ulo ko na bawat galaw. Gusto mong ipakita ko sa'yo, hindi ko paumanhit. Bata pa lamang ito, pagbalik natin, ikukulong ko siya ng 10 o 2 dekada. Malinaw na hindi siya ang tunay na diwata ng pagpipinta. Ang totoong diwata ay HM, gusto mong gawing ama ang apo ko ng walang kasal? At dinudungisan mo pa ang idol ko. Ikaw ay tunay na masama. Ako. Naalala kong mabuti. Ang nagligtas sa akin noong gabing iyon ay suot ang uri ng kasuotan kung ikaw ang nasa larawan. Edis 3 taon ang nakaraan, ikaw ang nagligtas sa akin. Jiang Bauer. Hindi mo ba talaga naalala ang lahat? paumanhin, mahal. Ang dami kong nailigtas na tao, hindi ko maalala lahat. Bakit ba mayroon kang kakaibang pakiramdam na pamilyar? Ano? Noong iginuhit niya ako 3 taon nakalipas, binigyan niya ako ng jade pendant. Sabi niya kinuha raw ito sa isang kahabag-habag na tao. Ang kaawa-awang kaluluwa bang iyon ay ikaw? Ang kahabag-habag na iyon, ikaw. Kawawa naman ang lalaking iyon. Huwag mo sabihing ikaw iyan. Hindi. Jiang Sansoy.
Ang pangit mong ugaling ito, pakikipag-flirt sa bawat gwapong lalaki. Kailangang matigil na. Nilibing na kita sa lupa noon. Dahil naiinis ako sa'yo. Kung magsasalita ka ng ganyan, talagang itatapon kita sa kabaitan ni Master. Huwag. Pakiusap. Kung malaman ni Shen yan, na buong araw akong nandito, nagsasagip ng lalaki at nagnanakaw ng pendant, maway na naman ako. Ito'y Amber na 10,000 taon gulang. Itago mo agad, bago pa niya mapansin. Ano yung nasa kamay mo? Jade pendant ba yan? Wala, nagkakaimahinasyon ka lang. Narito na si Master Chi. Ha, ikaw pala. Sapat na ang pagdating mo, walang kailangang handog. Sige, ngayong kumpleto na tayo. Ipapahayag ko na ang pangunahing okasyon na pagpasyahan kong ilipat ang 23% ng aking shares sa conglomerate papunta sa aking apong lalaki na si Shen Yan para naman sa bunso kong anak na si Shen Chi, mamamana niyang 8 properties at 0.3% na taunang dividends mula sa grupo. Ama, mukhang kailangang maibigay ko na ang regalo kong ito ngayong araw. Chai, ang conglomerate ay iniwan. Kay-Shen yan ng kanyang ama. Bilang tiyo niya, manatili ka sa iyong lugar. Ilayo mo ang iyong mga kamay sa mga bagay na hindi sayo. Sa edad mong, tigilan mo ang panghihimasok. Kung pipirmahan ni Ama ang kontratang ito ngayon, gagawin kong mabuhay kayong matagal. Kung hindi, ako ang magmamana. Chai, ano nang nangyari sa'yo? Ano ng problema ko? Kasalanan mo lahat ito. Laging mas pinaboran ng kuya ko, kahit anong pagsisikap ko. Hindi mo pinansin ang mga ginawa ko. Ngayon wala na ang kuya ko. Agad mong ibinigay ang Shen Corporation kay Shen Yan. Ngayon binibigyan mo ako ng walang kwentang kapalit. Cheer! Ang tagumpay ng pamilyang Shen ay gawa ng kapatid mo, ang Shen Corporation. Nararapat na mapunta kay Yan. At saka, napagkasundoan naming bigyan ka ng 3% ng taunang dividendo ng kumpanya. Milyon-milyon yan. Kung hindi dahil sa kanya, lahat ng yaman ng Shen ay akin na. Nagsisisi ako. Bakit hindi ko? Ginunton kayong mga hunghang noon pang 3 taon. Ikaw, pinagtangkaan mo kaming patayin? Ikaw pala ang nang sumon sa amin, simulat sa pool. Ako ang may plano sa lahat. Kayo ang pumilit sa akin. Chai, Lumitaw na ang tunay na kalaban. Wawasakin ko. Ang kapangyarihan ko. Mahal, huwag kang magalit. Ang aksidente ng magulang ko noon. Gawa mo rin ba yon? Ikong, kailangan silang mamatay. Paano ko maaangkin ang yaman ng mga Shen? Pero ikaw, habang nasa abroad ako, pinatakbo mo ang mga negosyo ko ng maayos, aminado ako. Ang tatay mo ay hindi nasayang ang buhay. Ang lakas ng loob mong manapak. Dapat sana'y itinatapon lang kita. Pero ngayon, karapat-dapat ka sa mas malala. Huwag. Hindi. Huwag mong hawakan si Yanner. Anong gusto mo? Gagawin ko lahat. Aray, gusto kong mamatay ang paborito mong apo, ngayon din. Pakiusap huwag. Aray. Lola. 1 minuto na lang. Lahat ng nakikialam, lumabas na kayo. Tara na. Hindi pwede, sasagipin kita. Dadalhin mo ang anak ni Shen Yan. Ano, ipagpapalit mo ba siya? Tama. Muntik ko nang makalimutan. Aray. Pinsan kong mahal. Sabihin mo, dapat bang tumama itong bala? Sa magandang mukha niya, o sa tiyan kung saan, nakatago ang mahal mong anak, maglalakas loob ka. Hulaan mo kung kaya ko. Anak ko. Bao-bao, ito pa lang ang simula. Sa bawat bilang ko, ang babaeng ito, lalo pang maghihirap.
Tigil! Anong kailangan kong gawin? Ano bang dapat kong gawin para palayain mo siya? Ah, tama. Pinagsasampal mo ako kanina. Aray! Ganito dapat. Gusto mong mabuhay ang asawa mo. Sumunod kang parang asong tapat at maging masunuri. Baliw ka. Pako mo nagawang sampelan ng asawa ko. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Huwag, pakawalan mo siya. Kailangan ng tamang asal sa pagmamakaawa. Gusto mong turuan kita kung paano lumuhod ng tama. Enan? Ang makapangyarihang Taikoon ng Jinghai, paboritong anak ng langit, nagpakababa para lumuhod dahil sa isang babae. Shenyan o Shenyan. Ah, sana makita nila ang kahabag-habag mong kalagayan ngayon. Ngayon. Pakakawalan mo na ba siya? Yung matanda na ilipat na ang share sa akin. Ngayon. Ilipat mo na ang natitirang 37% na shares ng Shenbrew na hawak mo. Shenyan. Yan ay daang bilyon. Kapag pumirma ka nito, mawawalan ka ng kapangyarihan sa negosasyon. Hindi lang kumpanya. Kukunin din niya ang buhay mo. Huwag mong pipirmahan. Ang buhay mo. Ang pinakamahalaga. Nangako ako na ipagtatanggol ka. Tang asterisk mo. Ngayong ang kayamanan. Bilang tiyuhin mo, tutulungan kita. Ipapadala kita sa pamilya mo. Teka, Anong hinihintay? Gusto mo sumama sa kanya dyan? hindi. May naisip lang ako. Napaka-importanteng bagay. Kayo. Kasal na kami ni Shenyan, ayon sa batas. Kaya, ang mga ari-arian niya, kalahati dapat ay akin. Yung kasunduan sa paglilipat ng ari-arian na hawak mo bilang mag-asawa, dapat kong pirmahan din. Kung hindi, 50% lang ang makukuha mo. Shenyan. Hoy, ang asawa mo pala ay isang mabuting may bahay. Dalhin mo rito. Shenyan, nababaliw ka na ba? Ipinagpalit mo ang pera para lang iligtas ako. Walang kwentang pera. Iyan kumpara sa kanya. Ang lamang mo, wala ka bang pagmamahal sa buhay? Halika, hagkan mo ako. Sabihin namin na pumirma, hindi maglandian. Nagpapakamatay ka na, nakatutok na ang baril, naglalambingan pa kayo. Ikaw ang nasa panganib ngayon. Iito na ang Tigil. Tigil na ngayon di. Isang pamalo lang ito. Isang pamalo, di kayang pagsabayin ang dalawa. Sabihin mo, sa'yo ba ito papaluan o sa kanya? Iito, syempre. Tulungan mo sila ngayon. Kung makatakas siya, ikaw ang susunod na paluin. Bitawan mo ako. Huwag mo akong pigilan. Jayang Baoer, lalabanan kita hanggang kamatayan. Gusto mong mamatay? Siya yun. Ikaw si Shenchi. May mga ulat kami ng iyong pagkakasangkot sa hit and run 3 taon nakalipas. Ngayon, pananakit gamit armas at tangkang pagpatay. Dalhin niyo siya. Mahal. Sa mahabang listahan ng krimen ni Shenchi, gugugulin niya ang buong buhay niya sa bilangguan. Pantay-pantay ang batas. Ang kasamaan niya.
Magpapiit sa kanya habang buhay. HMM. Ay oo. Nakalimutan ko, ang sumpa niya sa'yo ay aktibo pa rin. Ay. Nawasak ang ilusyon, lumitaw ang katotohanan, nasira ang sumpa, sira. Nawala na ang istorbador. Ang aming pamilyang Shen ay magkakaroon ng kapayapaan. Pero ako ang nag-alaga sa batang yun, sa sariling mga kamay. Lola. Si Shenchi na ito, nasira kalahati ng batas penal. Nararapat siya sa bilangguan. Birthday ng matanda ngayon. Naghanda ako ng espesyal na regalo para sa inyo. HMM. Isang uga, labanos. Hindi ito ordinaryong labanos, lolo at lola. Wala na silang anak sa tabi. Kaya, hinanap ko ito para sa inyo, isang mas maaasahan. Nanay at tatay. Hoy, aray. Ha 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 ha. Aray ko, ang batang ito, kagaya ng tatay niyang si Shenyang noong bata, magkamukhang magkamukha. Mamaya, ikaw ang aking anak. Ito ang aming Shenyang. Pamilyang Yupei. Ito ay akin at ang ina mo. Mga alaalang pag-ibig. Pagkatapos, lumaki ka, kasama ng iyong mahal. Ibigay mo ang jade na ito. Pagdating ng panahon, maghahanda tayo ng dakilang handog. Ilalabas natin siya, ng marangal na ikasal. Maliit pa ang batang ito. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang mga tuntunin ng angkan Shen, dapat simulan sa umpisa. Kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Mabuti, asawa ko. Sa wakas ay nalaman kong ikaw si Shenyang, isang tadhana. Ito pala ang jade pendant. Kaya sabihin mo, noong 3 taon kang nakalipas, iniwan mo ang iyong jade pendant, ibinigay sa iyong puting liwanag. Hindi, asawa ko. Hindi ko ibinigay sa kanya. Ninakaw niya ito mismo. Kung hindi ka masaya, makakapagnakaw pa rin siya. At pagkatapos nating ikasal, hinahanap mo pa rin siya. Kaya, gusto mo bang, sa labas ng aking kaalaman, maghanap ng panibago? Hindi iyon, asawa ko. Siya ang aking tagapagligtas. Nahanap ko siya, at ibinigay sa kanya, isang masaganang gantimpala. Bilang pasasalamat, ngayon ikaw ang kasama ko. Narito ako. Tumitibok para lang sa'yo. Teka. Ang jade pendant ni Shenyang, ganito ba itsura? Ano't nagkataon, naalala ko noong si Xiaojiang ang nagsabi, binigyan ko siya ng jade, na ganito rin ang itsura. Ang dami kong pinagdaanan at mga sakripisyo. Pero si Shenyan ay hindi man lang ako lingunin. Ano ng karapatan mo? Isa ka lang, napakaaba ng pamilya Jaya. Saan mo nakuha? Ang kapal ng mukhang kunin siya. Bakit ikaw, ang makakamit ang gusto ko? Wala ka rin karapatang magmana nito. Jayang Baoer, mamatay ka na. Baoer. Akin na si Shenyan ngayon. Wala nang ibang makakakuha sa kanya. Ha ha ha. Mga siraulo kayo. Huwag kang aalis. Hello, pulis ba ito? Baoer, huwag kang mawawala. Dadalhin kita. Baoer, sa ospital mayon din. Tibayan mo ang loob. Huwag na. Ano ng kalokohan? Ipapasok kita sa emergency. Ang kwintas na Jade, hindi ito. Ito ang nawawala kong kwintas na Jade. Baka ikaw. Ikaw ba talaga ang nagligtas sa akin 3 taon na ang nakalipas? Ang hako na ito ay kinuha ko sa isang walang malay na lalaki na puno ng dugo. Noon pang 3 taon, dinampot ko lang. Kaya yung kawawang lalaki ay ikaw pala. Pasensya na, mahal. Masyado kang madyugo noon at nasusuka ako sa dugo. Hindi kita maaninag ng maayos. Kung alam kong ganito ka kagwapo, hahalikan sana kita bago umalis. Ano ba nang ginagawa mo? Nagbibiro sa ganitong sitwasyon. Baoer, huwag kang mawawala. Malapit na ang ambulansya. Baoer, huwag mo akong iwan. Patawarin mo ako, Sinta. Pagod lang ako. Ako ang dapat humingi ng tawad. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Nabigo akong protektahan ka. Huwag kang matutulog. Huwag mong ipikit ang mata mo. Ipapa. Baoer.
Sinta, bakit ka umiiyak? Pagod lang talaga ako, hindi namamatay. Pero si Jian Ran ay sinaksak ka. Tingnan mong mabuti. Ang patalim niya ay tumama sa jade pendant. Ligtas naman ako. Sandali. Hindi. Pero kanina may dugo ang iyong ubo. Hindi pa nalulutas ang aking pagsubok sa buhay, kaya bawat buwan, may ilang araw na. Dumarating ang pagsubok. HMM. Nakakatawa ang takbo ng tadhana, di ba? 3 taon na ang nakalipas. Ako ang nagligtas sa buhay mo. Ngayon makalipas ang 3 taon, kailangan ko ang tulong mo para mabasag ang sumpang ito. Ayon sa aking maestro, tanging paraan ay tayong dalawa ay magkaroon ng anak. Ganyan natin mababasag ang sumpa. Kaya mahal, noong pumunta ako sa'yo 3 taon na ang nakaraan. Heto, ginawa ko lang yun para mabuhay. Hindi ka galit, di ba? Ako. Pinahahalagahan ko bawat sandali. Tigil na sa halikan. Nakatingin ang mga nakatatanda. Humanap tayo ng ibang lugar. Mahal ko. Mahal kita. Mahal, napagkasunduan natin. Mamaya, huwag lalampas sa 3 minuto. Sa iba 3 minuto. Pero sa akin, 3 araw at gabi.